ang kagandahan sa ating Panginoon, merong siyang kakayanan na bigyan ka at gusto niya na bigyan ka. Yun ang kagandahan sa Lord. He is able and willing to heal you. Nais ng Lord, kaya ng Diyos at gusto niya na maging mainam ka. Ngayong umaga, gusto ng Diyos na gumaling ka at kayang gawin ng Diyos yun sa iyo ngayon. Ang sarap mag-worship sa Lord. Amen. Amen po ba doon? Ang sarap mag-worship sa Lord. Ang sarap umawit para sa Panginoon. Ang sarap haranahin ng Panginoon. Amen. You know, actually that's the reason why we are here is to worship the Lord. Amen. Yun naman talagang dahilan kung bakit po tayo nandito. Kaya nga tayo ay sumasamba. Amen. Hindi tayo sumisimba lang, kundi tayo ay sumasamba. Ang goal po natin, ang objective po natin sa pagpunta sa lugar na to ay hindi lang basta maka-attend o makadalo sa gawain ng Panginoon, kundi maibigay natin yung pagsamba na nararapat po para po sa Kanya. Amen po ba doon? No? Ang sarap maranasan ng presensya ng Panginoon, mapuspos ng presensya ng Diyos. No? Habang umaawit kanina, I don't know about you, nare-remind po ako sa ginawa ng Panginoon 2,000 years ago. Amen po ba doon? Hindi mawawalang bisa ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? No, kanina sabi doon, no, si Jesus, our living hope. He is our living hope. Bakit? Kasi kung hindi siya dumating, yari po tayong lahat. Damnation po talaga tayo, papunta po talaga tayo sa kapahamakan, sa impyerno. Wala po tayong ligtas doon. Pero salamat na lang sa Lord, no? Iniwan niya ang langit para sa atin. Bumaba po siya rito sa lupa, nagkatawang tao para ialay ang kanyang buhay, sabi sa Bible, para sa katubusan ng mga nanampalataya sa Kanya ng marami. Amen po ba doon? No? Ang sino mang nanampalataya sa Panginoon ay hindi na mapapahamak at siya ay meron ng buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? Ang buhay na walang hanggan ay hindi magsisimula kapag namatay ka. Ang buhay na walang hanggan ay nagsimula nung tinanggap mo si Jesus. Amen po ba doon? No, kaya kung nauunawaan mo talaga yung ginawa sa iyo ng Panginoon, kanina sa worship, sasapulin talaga niya yung puso mo no, yung emotion mo at i-release mo lahat sa Lord yung pasasalamat, no, at yung pagkilala sa kabutihan po ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Praise the Lord. Good morning po sa lahat. Pakibati ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Sa kabila, sabihin mo sa kanya, napakasaya ko, ikaw ang katabi ko. Yan. Tingnan mo kung talagang masaya nung katabi ka. Okay. Bago po tayo magtuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, meron lamang po akong ilang mga bagay na gustong i-anunsyo po sa inyo. Ilan lang man po ito sa mga mahalagang bagay na meron po at ginagawa po dito po sa ating simbahan. Okay? Meron lang akong konting announcement po sa inyo. Gusto ko pong unahin ito pong mission team muna. Okay? Yung mission team, nandiyan po ba yung mission team? Ito po yung ating pong mga kapatiran na intentionally, no, nire-reach out nila yung community. Sinasadya po talaga, hindi po sila nakabase sa kanilang emosyon o sa weather, no, kundi talagang anuman ang panahon. All weather po sila okay, ay hahayo at hahayo sila para abutin po ang mga tao sa komunidad. No? At marami na po tayong mga nakita. May mga pictures po ba dyan, no? Yung kung saan po sila humayo at nangaral ng salita ng Diyos at bless nila yung mga tao sa komunidad. Marami pong salamat po pala sa mga sumusuporta, no, sa gawain po ng Panginoon, especially dito po sa mission team. Sila po ay hihinto lang kapag talagang bumibiyak na yung lupa at umuulan ng apoy. Pero kung mga weather, anumang season yan, anumang weather yan, magtutuloy po sila. Kaya po, no? Hindi po sila yung parang program lang na
2 buwan nahahayo tayo. Hindi po. Sila po ay hahayo hanggang sa pagbalik na po ni Jesus Christ. Yes, totoo po. No, yan po ay sinadya po ng iglesia na buuin na grupo para umabot po sa komunidad. To reach out the lost, to expand the kingdom of God, to fulfill the Great Commission, to go and make disciples. Amen po ba doon? Kasi po, sila rin po, nagsasawa na sila sa mukha mo, ikaw palagi, taon-taon na lang. Sana iba naman, no? Okay, praise the Lord. And the next one is yung tinatawag po natin yung faith forward. Okay, ito yung discipleship class po natin. Iba po ito sa discipleship journey. Ito po ay merong 20 topics po. Sa mga susunod na linggo, ipapakita po natin yung syllabus po nito. Ito po ay dinisenyo ng ating simbahan para po tulungan ng bawat isa na lumago sa kanilang pananampalataya, lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoon, at magamit ang kanilang buhay para po sa kaharian ng Diyos. Amen po ba doon? No, yung faith forward na yan, hindi lang siya basta knowledge. No? Discipleship is not just a knowledge. Tama po ba doon? Ito po ay pamumuhay natin bilang mga mananampalataya. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Dahil alam niyo naman po, ang pinakamatinding testimony na meron tayo na tinitingnan ng tao ay yung kung paano mo i-handle ang pain, ang mga struggles, ang mga troubles. Amen po ba doon? No? Diyan sila nakatingin sa iyo kapag may problema ka. Sino ka ba kapag may pinagdadaanan? Tama po ba doon? No? At nawa, kahit anuman dumating, hindi po tayo matinag. At patuloy tayo sa ating pong paglalakbay na kasama po ang Panginoon. Andiyan po ba tayo? No? At yung goal po niyan ay yung makita po natin yung panawagan ng Diyos, ma-discover natin yung ating pong calling, maging yung ating pong mga kaloob na ibinigay po sa atin ng banal na Espiritu. So maybe some of you are prophets, some of you are evangelists, some of you are pastors and teachers or apostles. I don't know. No? Pero dito po, tutulungan tayo na malocate po o ma-identify natin kung saan ba tayo talaga tinawag ng Lord. Because the Bible tells us in Ephesians chapter 5 verse 17, nakalagay po doon, di ba? Don't act foolishly. Don't act foolishly. No? But understand what the Lord's will is. Sa Tagalog, wag daw tayong maging hangal. Kundi unawain natin ang kalooban ng Diyos sa atin. So, kailangan hindi tayo mag-aktong hangal. Andiyan ba tayo? No, matapos na po yan. Tama po ba doon? Ma-avoid natin yung foolishness muna yan. Yung pag sinabi pong hangal, ito po hindi naman nangangahulugan kapag hangal ka, masama ka. May mga tao na nasa loob ng simbahan kung bakit tinawag na hangal kasi hindi nila nauunawaan yung kalooban ng Diyos sa kanila. Tama po doon, hindi nila alam kung ano yung guidance ng Lord sa buhay nila. At they follow their, desires. Yung mga desires na yun ang fina-follow po nila. Andiyan ba tayo? No? Sila po yung namumuhay o nagtutuloy sa kanilang pagiging Kristiyano na hindi nila alam yung purpose ng Lord sa kanila. Ay mahirap po yon. Amin po ba doon? Gumagawa ka ng walang wisdom. Mahirap po yon. Tama po ba doon? Kaya ang mga nakaraang linggo, meron akong kinausap ng mga kabataan, sabi ko, sa tingin mo ba, tagahawak ka lang ba dyan? Yan ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa'yo? No? O tagangiti ka na lang dyan, tagakamay ka na lang ba dyan? Kailangan mo unawain at alamin kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Amin po ba doon? No? Nang sa gayon ay mamuhay tayo ayon sa layunin ng Panginoon sa atin. So, dyan po sa faith forward na yan, talagang tuturuan tayo kung paano ba maging tunay. Sabihin natin tunay. No? Tunay na disciple or follower or student ng ating Panginoon because disciple means student or adherent. Okay, so ito po, inanavigate po dito yung ating pong pamumuhay na kasama ang Panginoon na siya ang sentro. Okay ba yan? No? Mahirap kasi kapag nasa church si Jesus nakaluklok sa trono, pero pag umalis na po tayo dito, wala na. Tayo na naman yung naghahari sa ating buhay. Tayo na naman yung nakaluklok sa ating puso. So dito, kahit saan kadali ng Panginoon, maging ilaw at asing ka ng sanlibutan. Tama po ba doon? No? Maging araw ka ng mundo para ituro kung nasaan si Jesus.
Tama po ba doon? So, ito po, yung mission team, yan po yung sinusupport natin meron tayong tithes and offering yung nasa gitna, yung in-announce po ni Pastora Yula last week. And ito namang Faith Forward ay open po natin sa mga susunod po na linggo. Excited po ba lahat, no? Mag-join po tayo dito, wag po natin to i-miss out. Now, so let's dive into the word. Sino po dito, alam mo kung bakit ka narito kasi kailangan mo si God? No? Meron ba din sa inyo? No, yung bang, nandito ka kasi alam mo na kailangan mo ang Diyos. At sabihin na natin na meron kang pangangailangan sa Kanya. Tama po ba doon? No? Kaya sa umaga pong ito, meron pong nais gawin ng Panginoon sa bawat isa na narito po ngayon. Dahil sa oras pong ito, nais ng Panginoon magbigay ng kagalingan sa iyo. Sabi mo, sa akin. Okay, let's talk about healing. Healing. I want to begin by acknowledging a deep and powerful truth that God is our healer. God is our healer. Ang Diyos, siya po ang ating dakilang manggagamot. Amin po ba doon? Ang mga doktor ay nagpa-practice ng medisina, pero ang Diyos lamang talaga ang nagpapagaling. Practitioners lang sila ng mga medicine. Amin po ba doon? Pero pagdating sa kagalingan, ang Diyos lang ang nagbibigay niyan. Tama po ba doon? No, ginagamit lang ng Diyos ang mga doktor at ang mga gamot para po maging kaparaanan o channel ng healing. Pero isa lamang po ang source ng healing. Amay po ba doon? Si God po yon. Our God is a healer. And healing is not just something God does, it is who He is. Ang Diyos, tandaan natin, hindi lamang po siya nagpapagaling, kundi sa nature niya, siya mismo ang kagalingan. Amen po ba doon? Kaya nga tinawag siya sa Bible na Jehovah Rapha. The Lord who heals. Kasi sa nature niya, sa kanyang pangalan, sa kanyang kalikasan, siya ay manggagamot. Amen po ba doon? No, from the beginning of time, no, throughout the passage of Scripture, even today, tama po ba doon? God has continually shown His love, His desire, and power to heal His people. Yes. Makikita mo yan. Mababasa mo yan sa Bible. Simula pa. May record na dyan na ang Diyos po ay nagpapagaling. Nais po ng Panginoon, ikaw at ako, ay maging mainam, maging malakas. Tama po ba doon? Nagpapagaling po ang Panginoon. Whether it is physical, it is mental, it is emotional, it is spiritual, ang Diyos po ay nagpapagaling. Hindi po humihinto ang Panginoon na magpagaling. Tama po ba doon? Hindi po siya humihinto. Kahit nandyan na ang Bible, kahit hanggang ngayon, makakakita ka pa rin, makakarinig ka pa rin na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? He is still healing and He still cares for you. Yun po yun eh. May malasakit ang Diyos sa'yo, may pakialam ang Diyos sa'yo. Kaya kung nag-i-struggle ka ngayon, no, you are in pain, no, or wounded, di ba? Emotionally, physically, amin po ba doon? Spiritually, mentally, ang Diyos po natin, sabi po dyan, He's still healing and still cares for you. Kaya sa umaga po na ito, gusto ko pong samahan niyo po ako na i-explore po natin kung ano po ang nais gawin ng Panginoon at kung ano yung plano ng Diyos sa atin sa kagalingan, yung God's plan for us, and how can we receive healing
kung paano tayo makaka-receive po ng kagalingan, at kung paano tayo lalakad ng may kapangyarihan na galing po sa ating Panginoon. You know, just as Jesus healed the sick, gave the sight to the blind, and restored the brokenhearted, you know, Jesus is still at work today. Kung paano ang Panginoon, nakakita ka, naka-record sa Bible na yung mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo, no, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga may ketong ay luminis. Hanggang ngayon, nais pa rin sabihin ng Panginoon, gumagawa pa rin siya at nagbibigay pa rin ng kagalingan. Pastor, hindi ko naman kailangan yan. Malakas naman katawan ko. Maybe. Kung bakit sinasabi tayo sa ito ng Panginoon, pwede na isa sa miyembro ng pamilya mo, sa mga kaibigan mo, nangangailangan ng kagalingan. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon para magkaroon sila muli ng pag-asa at tapang na magpatuloy at magtiwala sa Panginoon. Or maybe some of us, no, hindi ka naman talaga in pain physical, pero yun nga, meron kang mental disorder, anxiety disorder, or mental fatigue. Tama po ba doon? Merong oppression, depression. Tama po ba? No? And I want you to know that God wants you to heal today. Yung healing nais ibigay ito sa inyo ng Panginoon sa araw pong ito. Salamat na lang para tayo nasa Tagaytay ngayon. Ang lamig-lamig, no? Nakakapanibago. Hallelujah, nakakapanibago. Tama po ba doon? You know, sino po dito may iniinda po tayong karamdaman, sakit, no? Nag-suffer tayo for a long time. Yung bang yung sakit mo, recurrent, or di kaya naman, tagal-tagal na, hindi pa rin gumagaling. O kaya naman, yung iba naman, gumagaling paminsan-minsan, tapos bumabalik. Sino po dito gusto mo ngayong umaga, talagang ma-receive mo yung total healing na galing sa Panginoon? Amen po ba doon? No? Sa mga nananampalataya, Lord God, hipuin mo po ang kanilang buhay sa mga oras pong ito. Now, in the Bible, no, Jesus heals out of compassion. Ang Panginoon, makikita natin po, nagpapagaling siya, hindi dahil sa nakita niya lang, ay nakakaawa, kundi talagang ang Diyos ay mahal niya ang mga tao. Amen. In Matthew chapter 14, verse 14, makikita po natin dito no, yung puso ng Panginoon sa mga may sakit. You know, Jesus' heart for the sick. Sabi po sa Matthew chapter 14, verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Wow. When Jesus saw a large crowd, He had compassion on them. Alam mo, sabi ko, nung pinag-aaralan to, sabi ko, Panginoon, bigyan mo kami ng mata na nakakakita ng pangangailangan ng mga tao. Bigyan mo kami ng tenga na nakakarinig ng paghihirap at pag-iyak ng mga tao. At bigyan mo kami ng kamay ng katulad mo na kayang umabot sa kondisyon at kalagayan ng mga tao. Kasi si Jesus, yung mata niya nakakakita eh. Kaya when Jesus saw a large crowd, He had compassion on them. Nung nakita ni Jesus yung maraming tao, sabi diyan, siya ay nahabag. Bakit? No? Dahil mahal niya ang mga tao eh. Ayaw ng Panginoon na makita ang bawat isa sa atin na nagsasuffer tayo. Tama po ba doon? Hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi nais ng Panginoon na nung niligtas ka niya, and guess what? Mag-suffer ka sa karamdaman. May tao pa po ba rito? Kaya sabi diyan, when Jesus saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. So Jesus' healing ministry was driven by compassion. Yung ministry ni Jesus, no, driven by compassion. No? Nakita niya yung mga tao nagsasuffer at tumugon siya rito ng may pagmamahal, pag-ibig. Hindi lang siya basta sumimpat siya na kakaawa naman tapos walang ginawa. Pag sinabing compassion, kasunod nito yung paggawa mo. Yung action mo. Hindi mo siya basta naramdaman, kundi nag-take ka ng action.
Dahil nahabag ang Panginoon, yung habag na ramdaman ng Panginoon, ang nagtulak sa kanya para pagalingin ang mga may sakit. Tumugon ang Diyos na may pagmamahal. Amen po ba doon? At yun din po ang desire ng Diyos po para sa atin. His desire is for us to experience wholeness and peace. Yung maranasan mo, yung kapayapaan. So dito sa passage na ito, makikita natin, He is a compassionate healer. Jesus Christ is a compassionate healer, eager to restore us to wholeness. Eager po ang Panginoon. In other words, ang Panginoon, naparito siya sa mundong ito, lumakad siya sa mundong ito, hindi lang ialay ang kanyang sarili para patawarin ang lahat ng ating kasalanan, kundi kasama rin po sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na bigyan tayo ng kagalingan. Divine health and divine healing. Kaya nga, napansin ko, sabi ko, wala akong nakitang record ng mga alagad sa Bible na kinumbulsyon, nilagnat, diba, nagka-COVID. Walang record sa Bible yung mga disciples. Binabasa ko, walang record na, meron lang po dyan yung binan ni Peter, pero nung dinala niya kay Jesus, pinag-pray ni Jesus, gumaling din. Tama po ba doon? Kaya nais ang Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya, wala kang iniinda-indang mga sakit at karamdaman. Tama po ba doon? Kasi hindi ma-advance ang kingdom ni Lord kapag magpe-pray ka pa lang, parang mamamatay ka na. Tama? Yung bang kapag huminga ka, yung sipol ng paghinga mo, mas malakas pa sa pito ng referee sa basketball eh. Tama po ba doon? Nais ang Panginoon kapag sumusunod ka sa Kanya, ginagawa mo yung kalooban niya, malakas ka. At gusto ng Panginoon na bigyan ka ng mahabang buhay. Mahabang buhay para marami ka pang magawa para sa Kanya. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So, yun po yung nais ng Panginoon na ibahagi po sa atin ngayong umaga. Now, let me tell you this. God desires for you to be healed. Kalooban at nais ng Diyos na gumaling ka. Oppression, anxiety, emotional pain, maybe you are wounded, heartache, hurt. Tama po ba doon? Or physical illness. God desires for you to be healed. In Psalms chapter 103, verses 2 to 3, it tells us that God wants us to be whole. Look at this passage. Sabi diyan, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Wow! Sa mga nanampalataya sa Panginoon, meron pong benefits. Di ba po kapag isang tao ay nawala, di ba may tinatawag tayong, sino beneficiaries nito? Tama? Nung namatay po ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo pong mga mananampalataya, tayo mga naging beneficiaries ng kanyang mga iniwan. Ano po yung meron sa kanya? At kasama rito ang kagalingan. Kaya, and forget not all His benefits. Kasi po bakit? Alam niyo po, ang ating health, yung ating health condition o well-being, hindi yan basta madadala ng pagkain ng tama. Marami na nga ako nakita, vegetarian, namatay, nagka-cancer eh. Marami rin ako nakita, nag-exercise, physically fit. O inatake, sa Samboy Lim na basketballista, kaganda-ganda ng katawan. Diba? Yung katabi mo, hindi nga nag-exercise, ilang taon na buhay pa eh. Hindi, walang, ibig sabihin, hindi mo masasabi na kapag ganun ang ginawa mo, may assurance ka na pwedeng maging kaparaanan ng Panginoon yon. Pero when it comes sa ating health, condition, or well-being, si Lord lang talaga may hawak niyan. Tama po ba doon? Kaya sabi diyan, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, who heals all your diseases. So yung benefits daw natin, nakikita natin diyan, ano yung una? Who forgives all your sins. You are already forgiven because of the blood of Jesus.
And sinabi diyan, who heals all your diseases. Why? Because the scripture says, by Jesus' wounds, by Jesus' stripes, you are healed. So sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka lang basta pinatawad sa iyong mga kasalanan, kundi pinagaling ka rin sa lahat ng iyong karamdaman. Wow. Amen po ba doon? So yung healing ay part po yan ng regalo ng kaligtasan na natanggap po natin sa Diyos. Tama po ba doon? Hindi lang kapatawaran, kundi kasama po dyan ang kagalingan. Kasi po yung concern ni Lord, hindi lang ito yung, akala kasi natin ang concern lang ni Lord sa atin yung eternity. And then, basta ligtas ka na, okay na yan. Kung mamatay ka ng maaga, okay lang, makakasama na kita. Hindi po ganun eh. Yung concern ni Lord, yung forgiveness of sins, nakalagay dyan, yun ay pang eternity talaga. From here to eternity. Tama po doon? Pero makikita natin dito, yung concern ni Lord, hindi lang sa pangwalang hanggan. Kundi magiging kalagayan mo dito sa lupa. Kaya sabi niya, nakalagay dyan, who heals all your diseases. God wants you to be whole. Amen po ba doon? Gusto ng Lord na maging malakas ka, maging mainam ka, maging malusog ka, humaba ang iyong buhay, at maging pagpapala sa marami. Amen po ba doon? So yung passage pala na to, pinapakita sa atin, no, na yung kagalingan ay benepisyo ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. At binanggit din dyan na desire ng Lord na lumaya ka at gumaling ka sa anumang karamdaman. Are we getting this? Amen? Because yun nga the enemy wants us to live in fear. The enemy wants us to live in pain, no? And in brokenness. Ganyan naman talaga si Satan eh. Ganyan si Satan. Gusto niya na habang nandito ka sa mundong ito, sige, ang deal niya na siguro sa atin, wala naman na ako magagawa sa kaluluwa mo, hindi ko na kayang pigilan yan sa pagpunta ng langit. Tama po ba doon? Pero nais ng kaaway ni si Satanas na wag mong ma-enjoy ang lupa. Wag bumaba ang langit sa lupa. Gusto niya mamuhay ka sa takot. Gusto ng kaaway, bitbitin mo yung sugat niyan sa kalooban mo ng mahabang panahon, wag kang maging masaya. Isipin mo lang kung paano ka makakabawi, kung paano ka makakaganti. Gusto ng kaaway na maging broken ka sa buong buhay mo, maraming oras ang masayang, maraming bagay ang hindi mo magawa para sa Panginoon because you are in pain, you are broken, you are dying on the inside. Are we getting this? Are we getting this? Amen po ba doon? Kaya nga, totoo yung sinabi sa Bible, the thief has come to steal, kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that you may have life and have it to the full. Kasi po, nanakawin talaga ng kaaway yung kalusugan mo, yung kapayapaan mo, yung joy mo, lahat gagawin niya. Gagamit siya ng mga pangyayari, gagamit siya ng mga tao para mag-suffer tayo. Mentally, emotionally, physically, and spiritually. Hanggang ma-disable ka na at maging dysfunctional ka. Are we getting this? Are you getting this? So, ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, no? Physical illness, emotional wounds, or spiritual struggles, I want you to know that God is able and willing to heal you. He is able and willing to heal you. Ang kagandahan sa Diyos,
hindi lang niya kaya, kundi gusto niya na gumaling ka. Well, tingin niyo po ito, may mga tao, for example, i-illustrate lang natin, may mga tao na gusto kanyang bigyan ng 10,000 pero wala siyang kakayanan. Nakakalungkot naman, dahil kahit gusto kanyang bigyan, wala naman siyang kakayanan. Hindi siya able. Amin po ba doon? May mga tao naman, may kakayanan kang bigyan ng 10,000 pero hindi ka naman niyang gustong bigyan. Hindi siya willing. Wala siyang desire na magbigay sa iyo ng 10,000. Tama. Ulitin ko po may mga taong merong desire na bigyan ka, pero wala siyang kakayanan. Pero may mga tao, may kakayanan naman magbigay sa iyo, pero hindi naman niya gusto na bigyan ka. Ang kagandahan sa ating Panginoon, merong siyang kakayanan na bigyan ka at gusto niya na bigyan ka. Yun ang kagandahan sa Lord. He is able and willing to heal you. Kasi kahit mangako ako sa inyo, kung wala naman ako kaya ng pagalingin ka, wala din. Amin po ba doon? Kahit naman yung katabi mo, merong gustong ibigay sa'yo, may kakayanan bigyan ka, pero kung hindi niya naman gusto, wala din. Nothing will happen. Amin po ba doon? Pero salamat sa Lord, pagdating sa ating well-being, nais ng Lord, kaya ng Diyos at gusto niya na maging mainam ka. Ngayong umaga, gusto ng Diyos na gumaling ka at kayang gawin ng Diyos yun sa iyo ngayon. Ngayon. Amen po ba doon? In Luke chapter 5 verse 12 to 13, it says here, in one of the villages, Jesus met a man with advanced case of leprosy. So, chronic to, matindi talaga to. When the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground, begging to be healed. Lord, he said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Jesus reached out and touched him. I am willing. He said, be healed. And instantly the leprosy disappeared. Instantly the leprosy disappeared. Wow! What does it mean? You know, marami po sa atin, alam natin na ang Diyos, He is Almighty God. He is able. He is the God of Ephesians 3:20. Pero, ilan sa atin dito na merong revelation sa heart mo na si Jesus, hindi lang siya able, kundi He is more than willing. Iba yun. Iba yung alam mo na kayang gawin ng Diyos sa'yo, iba rin yung pagkakaalam mo na gustong gawin ng Diyos sa'yo. Kaya nga, sabi niya, if you are willing, when say if you are healing, alam ng taong ito na may ketong na kaya siyang pagalingin ng Diyos. Ang hindi lang siya sure kung willing ba si Jesus na i-meet yung kanyang kondisyon. Kaya sinagot ng Panginoon, yung laman, yung tanong ng kanyang puso, sabi ni Jesus, I am willing. He is more than willing. Gusto ng Diyos na gumaling ka. Nais ng Diyos na maging mainam ka. Mentally, emotionally, physically, spiritually. Jesus is saying, I am willing. The word of the Lord for you, I am willing. Amen po ba doon? No, God desires for His people to live in health, physically, emotionally, and spiritually. Kaya, part talaga yan nung sinabi ni Jesus, I have come that you may have life and have it to the full. Ang hirap naman yun, pinagpala ka material, tapos stroke ka na. Eh, paano mo may-enjoy kahit bigyan ka Lord ng bayat, lupat, kotse dyan? Eh, di yung driver mo lang nagda-drive dyan. Tama mo ba doon? So, yung sinabi ni Jesus, I have come that you may have life and have it to the full. Iba yon in every aspect of your life. Amen. God wants to be whole. Wow. Parang wala pong tao. May natututunan po ba tayo? Kasi bakit? Because in John 10:10, may unang naparito ang kaaway.
na ang kanyang intensyon, na ang kanyang purpose ay pag nakawan ka, wasakin ka at patayin ka. But praise God, dahil hindi doon natapos yung passage. May isa pang kuwit. Merong kuwit. At doon sa kuwit na yun, may isa pang dumating. The thief comes only to steal, kill, and destroy. But, hindi nung but na yan, but, I have come that you may have life and have it to the full. Wow! Ibig sabihin, lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway, lahat ng winasak sa iyo ng kaaway, ay nais ibalik at buuin ng Panginoon sa umagang ito. Woo! Hallelujah! Amen. God cares about our well-being. Even in 3 John chapter 1 verse 12, it says doon, ito po yung prayer po ni John, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Ano ibig sabihin? Sa pananagana ng iyong espiritual, panalangin ko rin, habang nakikilala mong Panginoon, na pagpalain ka niya materially and physically. Are you with me? No? Ang panalangin sa atin, no, hindi lang lumalim sa Panginoon. Hallelujah. Sino po dito gusto mong malalim lang sa Lord? Pero nais din ng Panginoon na habang nakikinig ka, merong laman niyang pitaka mo. Sabi niya ni, in all things, sa all things ba kasama ba material? All things All Sumagana ka. Yun ang panalangin, sumagana ka sa material na bagay at sabi niya, that you may prosper in all things and be in health at maging malusog. Bakit? Kasi baliwala ang material blessing kapag ka ikaw ay may sakit. Amen. Ang hirap naman yun. Asa si Pastor, may sakit. Bakit wala? May sakit. Aba, bakit laging may sakit? Could you imagine na delay yung pinagagawa ni Lord dahil sa may sakit? Kaya nais ng Panginoon gumaling ka eh. Kasi gagamitin ka pa ng Panginoon. Amen po ba doon? Sino po dito naniniwala ka na gagamitin ka pa ng Panginoon? You know, healing is not just about physical restoration. It is about God's desire for us to be whole spiritually, emotionally, and physically. He wants us to see us living in peace and health in a way that reflects His love for us. Yun naman po yung nais ng Lord eh. Yung bang maipakita niya sa iyo na mahalaga ka sa Kanya. Na may nagmamalasakit sa iyo. Alam niyo po pinakamasakit na maisip ng tao? Totoo po ito. Yung pakiramdam na walang nangangalaga sa iyo. Tama ba doon? Kaya nga pag may mga broken relationships, isa yan sa pinaka-lies ng kaaway. Nag-iisa ka lang dyan sa pinagdadaanan mo. Ikaw lang bumibit-bit ng bigat na yan. Amen po ba doon? Yan ang tinutuktok palagi ng kaaway sa isipan mo. Yung bang walang nagmamalasakit, walang dumadamay, walang nangangalaga sa iyo. Kaya ang Bible, nauna nang nangako eh. That no matter what happened in good times, in tough times, God is saying, I will never leave you. I will never abandon you. Para maramdaman mo, sa laban mo sa buhay, sa pinagdadaanan mo ngayon, hindi ka nag-iisa lang dyan. The Lord is with you. And He loves you so much. Amen. He wants you to be healed. To be healed. Amen. No, healing is part of God's nature. I am the Lord who heals. Who heals you. In Exodus chapter 15 verse 26. Ni-reveal po dito sa Old Testament, no? Yung pagiging Jehovah Rapha ng Diyos. I am the Lord who heals you. Who heals you. Ang Diyos ay nagpapagaling
Ang Diyos ay kagalingan. Amen? In His nature, in His name. Jehovah Rapha. Now, yung ministry ni Jesus, yung ministry po ni Jesus, makikita po natin in Matthew chapter 4, verse 23, Jesus healed the sick. No? All kinds of diseases. Makikita mo po dyan in Matthew chapter 4, verse 23, it says there, look at the screen. And sabi dyan, Jesus went everywhere in the country of Galilee. Wow. Wow. Alam mo si Jesus, kung lumalakad pa siya sa mundong ito, hindi mo siya makukulong sa apat na sulok ng simbahan natin. Basahin mo yung scripture. Talagang gala si Lord eh. Talagang namumuhay siya na may purpose talaga. Hindi niya sinasayang ang bawat oras. Talagang patuloy siya sa pag-abot sa mga tao. He went everywhere in the country of Galilee. He taught in the synagogues and told the good news about God's kingdom. At anong ginawa niya? Hindi lang siya preacher, hindi lang siya teacher, kundi siya ay healer. Because it says there, and He healed all the people's diseases and sicknesses. Ningit, ano man yung sakit na yan. Kahit oppression pa man yan, kahit depression pa man yan, kahit physical illness man yan. Pag sinabi dito na, He healed all the people's diseases and sicknesses. Lahat yan. Lahat yan. Amen po ba doon? And in verse 24, tingnan niyo po yung sabi niyan, the news about Him spread through the whole country of Syria. Talagang naging famous si Jesus eh. So that people brought to Him all those who were sick, suffering from all kinds of diseases and disorders. Kasama po dyan, no? Mental, physical, emotional. People with demons and epileptics and paralyzed people. And Jesus healed them all. Wow! Lahat ng dinala kay Jesus na may sakit, may karamdaman, may pinagdadaanan. Ang sabi diyan, lahat sila ay pinagaling ng Panginoon. Kaya sa pagsimula, makikita mo, Jesus is the teacher. He was a teacher, He was a preacher, and He was a healer. Are we getting this? Andiyan ba tayo? Sabi niya, no, throughout the ministry ni Jesus, makikita po natin dito, yung business niya, hindi lang para iligtas ang tao eh. Hindi lang para makakilala yung tao at mailapit sa Kanya, kundi abutin yung mga malalim na pangangailangan ng bawat isa. Yung mga nasira, gusto ni Lord buuin. Yung mga nawala, gusto ng Panginoon na ibalik. Yung mga nanghina, gusto ni Lord palakasin. Yung mga may sakit, gusto ng Lord gumaling. Gusto ng Panginoon. Amen po ba doon? At yung kapangyarihan ng Diyos, tandaan niyo po ito, hindi po ito kumukupas. Jesus' healing power is available today. Why? Because the Bible says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. What do I mean? Kung nagawa ng Panginoon na magpagaling during those days in Bible times, no? Magagawa pa rin ng Panginoon, kapatid, na magpagaling ngayon. At magagawa pa rin ng Panginoon na magpagaling sa mga susunod. Ang kagalingan ay hindi natatapos sa panahon nila noon. Ang kagalingan ay available pa rin sa panahon natin ngayon. Dahil meron tayong Diyos at Panginoon na hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos na nagpagaling noon. Siya rin ang Diyos na magpapagaling ngayon at magpapagaling sa araw ng bukas. Wow! He is immutable God.
the same. He's the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Yung kapangyarihan at kakayahan na magpagaling, hindi magbabago po yon. At yung kagustuhan niya na gumaling ka, hindi po mag-iiba po yon. Amen. Kung ano yung sinabi niya sa may leprosy, sa taong may ketong, ganon din ang nais sabihin sa iyo. Hindi lang siya able, He is more than willing to heal you. I am willing. Wow! Bakit kang magsasuffer ng mahabang panahon? Kung pwede mo naman hingin sa Panginoon sa oras na ito na pagalingin ka. Hallelujah! Andiyan mo ba tayo? Tama po ba doon? Kailangan talaga lang natin ng revelation ng word eh. Ng revelation ng will ni Lord sa buhay po natin. At yung promise niya po, tingnan niyo po in Jeremiah chapter 30 verse 17, grabe po itong passage ito. Sabi dito ni God, I will bring your health back. Wow! Andiyan po ba? Sabi niya, no, I will bring your health back and heal your wounds, says the Lord. Wow! I will bring your health back and heal your wounds, says the Lord. Talagang gusto ng Lord ng pagalingin ka eh. 1 Peter chapter 2 verse 24, Christ carried our sins in His body on the cross. He did this so that we would stop living for sin and live for what is right. By His wounds, we are healed. You are healed. Wow. Promise ni God dyan eh. Pinangako ng Panginoon na sa kanyang mga latay, ikaw ay pinagaling. Alam nyo, pag tinignan mo, pag sinabi kasing pangako, gano'n ba ka-powerful ang promise? Kasi, for example, ikaw, magulang ka, humingi yung anak mo ng, nagpabili ng anak mo ng laruan, for example lang. And then able ka naman. Kaya mo naman ibili. Kaya lang, mag-iibang senaryo, ang takbo ng senaryo, kahit kaya mo, huwag ka lang mangangako sa anak mo. Tama? Nakuha niyo po ito? Yung kaya mong bumili, okay yun eh, dahil kaya mo naman siya ibili. Pero once na nag-promise ka na sa anak mo, ibang usapan na yan. Kasi pangahawakan niya yan eh, paniniwalaan niya yan, aasahan niya yan sa'yo. Tama po ba doon? So ganun katindi yung promise. Yung kakayanan mo at yung integridad mo sa sinabi mong pangako. Kung papasira ka ba o gagawin mo. Eh naniniwala po ako, ang Panginoon po hindi po siya magpapasira sa kanyang mga pangako. Amen po ba doon? Isang bagay yung nangako ang Diyos sa atin eh. Isang bagay yung alam natin na kaya ng Diyos na pagalingin tayo at isang bagay din yung malaman mo pinangako ng Diyos sa iyo 2,000 years ago. By His stripes, you are healed. Panghahawakan mo. Kailangan mo umasa, paniwalaan, no? Mag-expect dun sa promise ng Lord na yon na magmamanifest sa iyo. Na mangyayari sa iyo na may experience po natin. Amin po ba doon? Kaya tingnan niyo po yung sinabi po dyan, no? By His wounds, you are healed. Bakit? Kasi alam niyo po, yung kagalingan natin, tapos na yan eh. It is done. Tapos na, nangyari na po yan. Amen? Hindi na po muli bababa si Jesus pahihirapan para pagalingin ka. Kundi pinangako niya na sa kanyang mga sugat, pinagaling ka na. Amen po ba doon? No, kasama niya na po yan, na dinala po sa krus ng Kalbaryo. Look at this. In Isaiah chapter 53, verse 5, but He was pierced, referring to Christ, He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. Was on Him. And by His wounds, we are healed. We are healed. Ibig sabihin, yung healing, kasama na yan na binitbit ng Panginoon.
Doon sa krus, sa kanyang sakripisyo. At ang binanggit pa sa 1 Peter chapter 2, verse 24, nakalagay po dito tingnan niyo po Christ carried our sin in His body. Saan daw dinala ni Jesus yung ating pong kasalanan, yung ating pong karamdaman sa kanyang katawan? Binitbit na ni Jesus po ito on the cross. He did this so that we would stop living for sin and live for what is right. By His wounds, you were healed. You were healed. So part ng redemption yon. Part ng salvation mo. Yung eternity mo at yung kalagayan mo dito sa mundo. Amen po ba doon? Matthew chapter 8 verse 16 to 17. That evening, that evening, people brought to Jesus many people. He healed all those who were sick. So Jesus made clear the full meaning of what Isaiah the prophet said. He took away our diseases and carried away our sicknesses. So dinala raw ng Panginoon sa kanyang duguang katawan ang lahat ng iyong kasalanan, kasama na ang lahat ng iyong karamdaman. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Kung na kay Jesus na, isinampa na, ibinigay na sa duguang katawan ni Jesus, ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat ng ating karamdaman, ibig sabihin lang, yung katawan mo ay templo na ng Diyos. Anumang sakit at karamdaman sa katawan na yan ay illegal. That is illegal. Hindi yata naintindihan. Hindi dapat nararapat dyan yan. Kasi ang karamdaman dapat nandoon sa dugong katawan ni Jesus. Hallelujah. Parang hindi po yata naunawa. Tama po ba? Ibig sabihin po kapatid, yung pain na yan, yung illness na yan, yung sickness na yan, anumang sakit yan, hindi dapat nandyan yan sa katawan mo. Bakit? Kasi binitbit na yan ng dugo ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. I hope na meron po tayo natututunan. And your body, the Bible says that your body is the temple of God. Hindi po yan lugar para lagyan ng sakit. Yan ay lugar kung saan templo, pinananahanan ng Diyos, ng banal na Espiritu. Amen po ba doon? No? Because Jesus took all your diseases, all the sickness, and your body belongs to the Holy Spirit. Amen. Now, paano po i-receive ang kagalingan? Paano po natin i-receive ang kagalingan? Sino po dito gustong gumaling? Gustong malakaran ng kagalingan na ibinigay sa atin ng Panginoon 2,000 years ago? You know, last week, pinag-usapan natin yung kapangyarihan ng ating pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Anything is possible for the one who believes. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay o anumang bagay ay posible sa taong naniniwala. Yun ang sinabi sa Bible Ay di, intindihin mo yung passage na yun kahit maikli lang. Baliktarin mo. So you mean, Lord, sa taong walang paniniwala, lahat ng bagay ay imposible. Baliktarin mo lang. Pero sa taong naniniwala sa'yo, lahat ng bagay ay posible. Kaya nga, ang pinakadiin ng mensahe, naniniwala ka pa ba hanggang ngayon?
Nananalig ka pa rin ba hanggang ngayon na kaya kang abutin ng Diyos at pagalingin sa anumang karamdaman o sakit na nagpapahirap sa iyo? Nagpaparusa sa iyo? Nagbibigay bigat sa buhay mo? You know why? Kasi yung faith natin ay may kinalaman para ma-activate yung matinding kapangyarihan ng Diyos sa atin. Because without faith, it is impossible to please God. To please God. At sabi nga, sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala kung sino siya. Sino ba ang Diyos para sa iyo? Ano ba yung pinaniniwalaan mo sa Kanya? Kung naniniwala ka na ang Diyos kaya Kanyang iligtas at nagawa Kanyang iligtas sa kapahamakan, ngayong araw na to, ngayong umaga na to, naniniwala ka rin ba na ang Diyos ay kayang magbigay ng kagalingan? Amen. Nais ng Panginoon bigyan ka ng kapayapaan. Yung faith natin, may kinalaman niya sa kapangyarihan ng Diyos. Yung faith mo, napaka-attractive niyan sa mata ng Diyos. Kaya ngayong istol sa Bible na yung magkakaibigan, dinalila yung kaibigan nila na paralitiko. Tama. Anong sabi doon? When Jesus saw their faith, ibig sabihin, ang faith pala nakikita. Visible, dinidemonstrate. Hindi lang ito positive thinker ka. Pag sinabing faith, yung bang naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos ito sa iyo, kaya He is able and He is willing. Are we getting this? God is Almighty God. He is all powerful. And the Bible says that nothing is too hard, too difficult for Him. Yang matagal mo nang kino-concern. I mean, kung mananampalataya ka sa umagang ito, nais ng Diyos at gusto ng Diyos at kaya ng Diyos na pagalingin ka. Kaya nga, ano po yung sinabi niya doon sa babae na dinudugo? And sabi po doon in Matthew chapter 9 verse 29, then He touched their eyes, sa lalaking bulag, sabi po dito, then He touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Ang tindi nun. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba na kaya kita? Yes, Lord. Sabi ni Jesus, okay, according to your faith. Not according to your works, but according to your faith, let it be done to you. Mangyari sa iyo yung pinaniniwalaan mo. Wow. Kaya ang tanong, ano ba yung pinaniniwalaan mo? Saan ka ba nananalig? Saan ka ba nananampalataya? Ano yung bagay na gusto mong gawin sa iyo ng Panginoon? And then, why? Kasi nga, yun po yun eh. Sinabi po dito eh. That according to your faith, let it be done to you. Kaya ngayong umaga, wag mong hayaan, wag mong payagan ng kaaway. Na yung suffering, yung illness, yung sickness, yung tormenting spirit, magtuloy-tuloy. Ngayong umaga, God is asking you to release your faith. Tamang object, yung faith. Kasi minsan yung faith natin eh, kadalasan nasa faith healer. Tama? Ano yung, pagdating sa mga herbal, gumagastos ka ng 1,000, pero pagdating sa pagbibigay ni Lord, hirap na hirap ka. Hindi, tanongin tayo, di ba? Pagdating sa gamot, umidiskarte ka eh. Kaya mo magbasag ng alkansya. Pero pagka si Lord, sa bigayan, bakit ayaw mo?
Kasi nasa faith healer ka eh. Mas naniniwala ka na worth it paggastusan ang mga herbal kaysa ibigay sa gawain ng Panginoon. Parang wala pong revelation dito. Tama. Dapat yung faith mo nasa right object. Yung faith mo nakasentro kay Jesus. Siya ang dakilang manggagamot. Siya yung may kakayanan at nais niya na gumaling ka. Siya ang nagmamalasakit sa iyo. Siya ang nagmamahal sa iyo. Kaya ngayon, habang nakaupo ka dyan, mamaya mag-worship tayo, release your faith. Lord, gusto ko pong gumaling. At naniniwala po ako na kaya mo at nais mo na gumaling ako sa umagang ito. Amen? And the second one, pray and ask for healing. Why? Kasi, as I said before, ang Diyos ay nagpapagaling, pero siya, may ginagamit din po siya. Dapat yung object ng faith mo nasa Kanya lang, pero alam mo yung tinatawag na mga channels, instruments. Amen po ba doon? Kaya po may mga doktor, sabi, ay hindi totoo yung mga doktor. Hindi, ginagamit ni Lord yan kasi kung walang mga doktor, maraming mamamatay lalo. Mga gamot, ginagamit yan. Instrumento, kaparaanan. Maging yung katabi mo, maging yung leader mo. Ang sabi sa Bible, look at this in the book of James. Yeah, in the book of James. Is anyone among you sick? Anong sabi? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Bakit? Kasi yung mga nilagay ng Lord sa kanyang iglesia, authorized po yan. Authorized yan. Kahit anong mangyari, authorized sila. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Kaya sabi, ganito siya i-honor sa Bible. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church and pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Ibig sabihin, yung panalangin, hindi lang basta faith pala, kundi yung panalangin din natin. Amen. Ay naririnig at tinutugon ng Diyos. Tinutugon po ng Diyos. Pwede kang manalangin sa sarili mo. Pwede ka rin mangingi ng panalangin sa iba. Sino po dito, naranasan mo nang gumaang yung pakiramdam mo, yung may nag-pray sa'yo? Ay, pero, sana po, ako po panalangin ko sa Diyos na to. Makasanayan po natin yung humingi tayo ng panalangin sa iba. Kasi hindi kasi Superman eh. Hindi sa lahat ng panahon, malakas ka, matatag ka. Yung humingi ka ng, yun ang isa sa pinakagustong gusto ko. Yung alam ko at narinig ko, may nananalangin po sa akin. Iba po yun eh. Iba po yun. Yung bang, sino po dito naranasan mo, may mga bagay na hindi mo kayang sabihin dahil sobrang bigat. Pero mayroong tao na namagitan sa'yo, pinanalangin ka sa Panginoon. Nakita mo yung heart. Yung kagustuhan niya na gumaling ka. So, una yung faith. Pangalawa yung prayer. Amen? Pangatlo, Word of God. Speak God's Word over your life. Speak God's Word. Kadalasan, ginagamit natin yung ating mga salita against us. Tingnan mo, imagine. Tama? Madalas ginagamit mo yung mga salita mo na laban sa'yo. Ganito na siguro buhay. Hindi ko alam kung kailan na ako call ng Panginoon. Hirap na hirap na ako. Laging against sa'yo. Pero si Lord, ngayong umaga, nais niya, nagamitin mo yung bibig mo. Because life and death is in the power of tongue. Speak life over your situation.
Tama? Anumang sitwasyon niya na tila patay, magsalita ka ng buhay dyan. And speak God's word over your situation. Ang sabi po dyan, in Proverbs chapter 4, verse 20 to 22, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Wow. For they are life to those who find them and health to one's whole body. So, habang ang kaaway, bumabato siya ng mga lay sa'yo, every day, every morning, magsalita ka ng pangako ng Diyos. Kasi ano man ang struggle mo, ano man pinagdadaanan mo, may word si Lord dyan eh. May promise si Lord dyan. Ang problem, marami kasi tayong time sa mga walang kwentang bagay, pero yung pinakamahalagang bagay, dito pa tayo tinatamad eh. Tama? Amen po ba doon? Diba? Yung gising na gising ka pagkakapihan, pero pagka word na tulog ka na. Yung pinakamahalaga, yung pinami-miss out natin, speak life. I-bless mo yung buhay mo with your words. Speak the promises of God over your life. Amen po ba doon? I-declare mo that you are healed by Jesus' wounds. Amen. You are blessed. You are forgiven. And lastly, healing is a testimony of God's power. Hallelujah. Ang sabi diyan, John chapter 9 verse 3, Jesus answered, his blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. Kasi yung mga disciples, no? Ano sila? Nagtatanong sila, bakit ba itong batang ito ay bata ang pinanganak ng bulag? Abay, siguro kasalanan niya ng kanilang mga magulang. Kaya sumagot po si Jesus. Sabi po ni Jesus diyan, ulitin po natin ha, Jesus answered, his blindness has nothing to do with his sin or his parents' sin. Hindi to inherit na dahil sa kasalanan ng magulang, kaya yung bata ay pinanganak ng bulag. No? He is blind so that God's power might be seen at work in him. What do I mean, son? You know, kung bakit inaalaw ng Lord na maranasan mo yung pain, hindi naman gusto ng Lord na may sakit ka eh. But sometimes, God allowed it. Bakit kaya? Kasi, naniniwala ang Diyos sa'yo. Na dyan sa pinagdadaanan mo, may nakalagay at nakatagong magandang kwento. Meron testimony. Meron testimony. Na once na pinagaling ka ng Diyos, mentally, emotionally, physically, spiritually, meron kang testimony. Meron kang maikukwento. Na ano? Na yung karanasan na yon ay hindi sayang. Ay, parang wala pong nakita. May nakuha po tayo? Na yung pinagdaanan mo na yung kung bakit sa'yo, ibinigay ng Lord. I mean, inalaw ng Lord. Kasi alam niya, kapag ginalaw niya na yan, pinagaling niya na yan, umaasa ang Panginoon na sa kwento mo, maraming tao ang magkakaroon ng buhay na pag-asa. Sa kwento mo, marami muling tatapang, magtitiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi, kung nagawa ng Diyos yun sa'yo, sasabihin mo sa kanila, magagawa rin yun ng Diyos sa'yo. At sa iba. At kaya pa niyang higitan yun. Because God is so faithful. He is faithful to His promises. He is true to His words. You are loved by God. Kaya minsan isip mo, bakit kaya sa akin to inalaw ni Lord? You know, kapag tumingin ka sa pain, ang sakit eh.
Pero kapag tumingin ka kay Lord, may niluluto palang Panginoon na magandang kwento sa buhay mo. Kaya tingnan niyo po, ang matinding patotoo natin, hindi naman yung nakikita ka ng tao na palagi ka nag-church. Actually, pasong-pasuno nga yung kapitbahay mo eh. Yan naman talagang sumbong sa atin. Yung kapitbahay ko, laman ng simbahan, di naman nagbabago. Totoo yan. Kasi bakit? Ang mga tao sa paligid mo, hindi naman nagbabasa ng Bible yan eh. Ang binabasa niyan, ikaw. Kung paano mong i-handle yung suffering at yung pain na meron ka ngayon. Napaka-critical niyan. Kung sino ka kapag may pinagdadaanan ka na. Kung sino ka kapag sugatan ka na. Ano ugali ng iyong puso? Ano laman ng iyong puso? Magandang kwento o kwentong ng pagdurusa lang? Once kwento ng pagdurusa, nasayang lang. Parang dumating yung unos, wala na, nasira yung bahay, wala naman nangyari. Hindi mo na-catch yung lesson. Hindi mo nakuha kung ano yung gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kasi sa panahon na may pinagdadaanan ka, ang ingay-ingay mo eh. Kung sino-sino mga tinuturo mo, sino-sino sinisisi mo. Sa sobrang ingay na natin, hindi na natin tuloy makita yung nais gawin ng Panginoon sa atin. Kaya ngayong umaga, again, God desires for you to be healed. He wants you to be whole. He is able and willing to heal you. O pwede pa tayong lahat sa oras na ito ay tumayo? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, let your presence fill us today. Could you speak to us, Holy Spirit? Pwede pa ba tayong lahat ay manandaling tumahimik lang yung muko at makipag-ugnayan tayo sa Panginoon sa mga oras na to. As I said, God desires for you to be healed. God wants to meet you today. He wants to heal your heart. He wants to heal your mind. He wants to heal your body. He wants to restore your brokenness. While I studying this message, sabi ko sa Panginoon, Lord, marami sa amin nagawa naman tong bagay na to. Pero bakit ang bigat pa rin? Bakit ang sakit pa rin? Bakit nandyan pa rin? And God spoke to my heart. You know the reason why? Marami po ang hanggang ngayon in pain. Hanggang ngayon may sakit pa rin. Simply because meron tayong unforgiveness. Merong unforgiveness sa heart natin. Kung bakit hindi natin maranasan yung total healing, I don't know kung masaya ka na malakas ang katawan mo, pero ang bigat naman ang kalooban mo. Yung unforgiveness, even scientifically, they says na nagpapahina sa katawan ng tao, nagpapahirap
nagbibigay sakit sa tao. Dahil doon sa negative emotions, bitterness, resentment, anger, hatred. Yung bang malakas namang katawan mo pero wala kang peace. Yung okay naman ang physical mo pero may anxiety disorder ka, emotional imbalance, depression, tortured mind. The reason why is because hindi natin mapatawad yung taong nakasakit sa atin. Maybe nagko-cover tayo na okay lang tayo, pero deep inside, yung heart mo muna ang gustong bigyang kagalingan ng Panginoon. The Lord wants to heal your heart this morning. He wants to bring healing, bring peace to your heart. Kung merong mang tao na nakasakit sa'yo, nais ng Panginoon bago mo i-release, bago mo i-receive yung healing, i-release mo muna yung pain. Release that bitterness, that offense, anger. Nandito ka hindi lang para mag-receive, kundi nandito ka rin para mag-release. Kung nasaktan ka man ng magulang mo, patawarin mo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit mabigat, kahit para sa'yo imposible, kung nasaktan ka ng husband mo, ng wife mo, you have to forgive. You have to let go that offense. I-let go mo yung offense. Kasi ito yung nagpapahirap, nagbibigay ng matinding problema sa iyo. Yes, nanampalataya ka, nanalangin ka naman, pero Lord, ba't nagde-declare naman ng promise mo? Pero Lord, hindi ko ma-experience yung healing. Because God is asking you right now to forgive those who have been hurt you. Sa mga taong nakasakit sa iyo, sa mga taong nagbigay ng malalim na sugat sa iyo. Just let it go. It's time for you to move on. And let the past be the past. But forgive. Kung nasaktan ka ng magulang mo, o grabe yung sakit at bigat ng kalooban mo sa mga anak mo, o kaibigan mo, trinador ka, iniwanan ka, nilaglag ka, yung taong pinagkakatiwalaan mo, sinira niya yung tiwala mo, you have to forgive. Because forgiveness brings healing into your heart, into your mind. Mas makakaabante ka kapag wala yung bigat sa kalooban. Kaya ang Panginoon, ngayong umagang ito, nais ng Lord na pagalingin ka. Gusto ng Diyos, from the inside, mula sa loob papalabas, maranasan mo yung total healing. Mentally, emotionally, physically, spiritually. God wants you to be whole, to be healed, to be healed. In the name of Jesus. 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 Just let it go. Release that offense, that bitterness, and receive His healing, His restoration, His miracle. Release the pain and receive the peace. Hallelujah. 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 The Lord wants to forgive.
want you to forgive. Sa mga gusto pong lumaya at gumaling, taas po natin ang ating mga kamay sa mga gusto pong gumaling at lumaya na sa umagang ito, gusto mong maging honest si Lord, maging honest ka kay Lord, maging totoo kay Lord. Gusto mong kilalanin na merong hindi tama sa puso mo. And ngayong umagang ito, gusto mong isuko sa Panginoon. And then nagka-cry out yung heart mo na, Lord, tulungan mo po ako na ma-release po ito. Tulungan mo po ako, Lord, na mahugot po ito. Lord, pagalingin niyo po ang aking puso. Pagalingin niyo po ang aking isipan. Pagalingin niyo po yung aking katawan. Lord, heal me right now. Heal me right now, Lord. I want you, Lord God, to heal not just my body, but my mind, my heart, my spirit. God is close to the brokenhearted. He is close to the brokenhearted. If you are broken, God is close to the brokenhearted. Hindi malayo, hindi nakadistansya ang Diyos sa iyo. Malapit ang Diyos sa iyo. Malapit na malapit ang Diyos sa iyo. Ngayong umaga, hindi ka lang makakarinig, hindi ka lang makaka-receive ng word, kundi makaka-receive ka rin ng miracle, makaka-receive ka rin ng peace, makaka-receive ka rin ng healing, makaka-receive ka rin ng restoration, because God desires for you to be whole, to be restored. Hallelujah! Release that pain, release that offense, that bitterness, and let the glory of God saturate your heart. Let the presence of God change your heart. Hallelujah, Lord, we want more of you. You are Almighty God. You are Almighty God. Come on, worship the Lord. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Ano man po yung bahagi ng iyong katawan, kapatid, na in pain, ilagay mo ang iyong kamay, maging contact point ng faith mo, lagay mo yung kamay mo. Kung yan ay nasa emotion, lagay mo yung kamay mo sa heart. Kung yan ay oppression, lagay mo yung kamay mo sa mind. Kung yan ay physical illness, lagay mo kung saan yung bahagi ng iyong katawan na gusto mong bigyang kagalingan ng Panginoon. At sa umagang ito, muling ipapakilala ni Lord sa iyo, siya bilang dakilang manggagamot na nagmamalasakit sa iyo, na yung pain na yan, yung illness, ng sickness na yan, ay wala yung kapangyarihan sa katawan mo. In the name of Jesus, release your faith. Release your faith. And just worship the Lord. Just worship every sickness, every disease. Says, you are illegal in my body. Hindi nararapat yung sakit na yan, yung oppression na yan sa katawan mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I command every spirit of infirmity to come out right now. In the name of Jesus. Every generational curse and sickness be broken right now. In the name of Jesus. Come on, just pray for yourself. Hallelujah, hallelujah. Lord, any mental issue, anxiety, disorder, oppression, depression, mental fatigue, be healed right now in the name of Jesus. I rebuke every cold, every fever in the name of Jesus. Nire-rebuke ko, Lord, anumang sakit, pagkakaroon ng insomnia, hindi makatulog sa gabi, in the name of Jesus, be healed right now. Be healed in the name of Jesus. I rebuke every pain in the joints or arthritis, oh God. Be gone right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, kung mayroong nananakit dito, Lord, yung kanyang likod,
Hipuin mo, Panginoon, ang kanyang likuran. Idaloy mong kagalingan na nagmumula po sa iyo doon sa back pain niya in the name of Jesus. Your healing touch be upon to that person right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga broken, mayroong emotional imbalance, Lord, right now, I speak healing to their hearts right now. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Yung pagtaas ng dugo, yung high blood, yung blood pressure, Lord, na biglang tumataas, yung sugar, nagkaka-problem yung kidney, right now, Lord, I command doon sa area na yun, Lord, yung kagalingan na nagmumula po sa iyo in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Come on. Receive your healing. Taas po natin mga kamay sa Panginoon bilang pagsuko sa Kanya. Lord, nandito po ako, Panginoon. Binibigay ko na po sa iyo lahat, dakilang Diyos, and let your will be done. Mangyari po sa akin yung kalooban mo, Panginoon. Lord, nandito po ako, umaasa po ako, dakilang Diyos, na lalabas po ako, Panginoon, sa lugar to na pinagaling mo. Na may kagaangan, may kapayapaan sa aking puso't isipan, may kagalakan, kalakasan, Lord God, sa aking katawan, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God, sinadya mo, Panginoon, na makarating ako sa lugar na to sapagkat nais mo na gumaling ako mentally, emotionally, physically, spiritually, Lord God. I-restore mo, Lord God, ang mga nanghina sa akin. In the name of Jesus, Lord God, I claim that I am healed. We are healed by your wounds, by your stripes. Lord, release your healing, release your miracle right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, release your faith and receive your healing right now in the name of Jesus. And Lord, may your name be glorified and may your name be magnified. Lord, pangalan mo lamang ang maparangalan, ang madakila, ang maitaas sa aming mga buhay at sa kalagitnaan namin, Lord. Pinupuri ka po namin. Nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat mahal mo kami. Nangangalaga ka sa amin. Nagmamalasakit ka sa amin. Nagpapasalamat kami, Lord, sa umagang ito. Lord, yung pinaka-issue namin, Panginoon, ay kinatagpo mo at hindi mo lang siya kinatagpo, kundi, Panginoon, pinagaling mo, nirestore mo. Maraming salamat po sa iyo. Pinupuri kita, dinadakila kita, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo Jesus. Ang lahat ng pinagaling ay magsabi ng Amen! Hallelujah!